napakarami na pala ng mga inirekomendang kasuhan at nakabinbin ngayon sa Office of the Ombudsman for evaluation dito sa flood control scam na nakasira dito sa ating bansa. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, doon pa lang na naisalansan na nakailang na-rekomenda ay 87 na. Kasama na dyan lahat. Inisal na kanilang naimbestigahan. Senador, congressman, dating senador, active na congressman at senador, nandyan. Kasama si Martin Romualdez, kasama si Escudero, kasama si Jingo Estrada, kasama si Villanueva, kasama si Bong Revilla, kasama si Nancy Binay, kasama si Po, kasama si Villar at iba pa, pati na ho si former Secretary Villar nga at Bunuan. 87 ang sinasabi ni Secretary Dizon. Lahat yan ay nakabinbin pa sa Office of the Ombudsman. Maliban doon sa unang mga kinasuhang mga district engineer at contractor na ngayon ay arestado na o voluntary nang sumurrender. At ang pinakahuli nga dyan ay si Sara Diskayang nakakulong na. Si Saldico na dating congressman ang politikong may warrant of arrest pero hindi pa nahuhuli. Pero yung 7 na kanyang kasamahan ng congressman ay nandiyan pa rin ho sa ombudsman. So napakarami. Kaya sana bilis-bilisan naman po ng opisina ni Boying Remulla. Marami na naghahanap na nasa na yung sinasabi nyo magpapa-aresto kayo bago magpasko. Ilang araw lang Pasko na, wala pa. Sabi nyo December 15 may hulihin, wala rin. Pero ngayon na sinasabi ni Vince Dizon, para bang sa aking observation at opinion, para sinasabi ni Secretary Dizon, hindi kami nakulang. 87 na mga personalidad na ang amin nirekomenda. Yun naman ang trabaho ng DPW at saka ng ICI at DOJ. Sila yung mag-i-evaluate, mag-i-imbestiga kung anong findings, yun ang kailang i-rekomenda sa Office of the Ombudsman. So nasa Ombudsman po ang maraming dokumento, maraming pangalan, maraming under evaluation at recommendation before Sandigan Bayan. Sana ay bilis-bilisan ito. Kasi naiipit na rito ang Pangulo, naiipit na rito ang Malacanang. Naghahanap na ang taong bayan, hindi natin masisi. Hindi maghahanap ang channel na ito at ang taong bayan at ang aking mga viewers, followers, subscribers kung nasa na ang sinabi at pangakong magpapakulong, mag-aaresto ng mga politiko kasi ilang araw na lang wala pa. Sa kanila naman nanggaling yan. Sa mga interview, pronouncement ng Pangulo, sinabi yan. Pero hindi naman gusto ng Pangulo na mabitin ng ganyan. Yan ay base rin sa kanyang impormasyong nakuha sa mga otoridad. Pero kung hindi magawa, paano yan? Hindi naman tayo nagmamadali. Ulitin ko, hindi natin sinisisi dahil mali tayo. Hindi. Ating hinahanap dahil sa kanila nanggaling ang pahayag na by December 15 hanggang bago magpasko, maraming huhulihin at pakukulong. Wala District engineer at saka Diskaya pa lang. Ang gusto ng mga Pilipino, politiko, senador at congressman. Pero sabi nga ni Secretary Dizon, yung nabanggit kong mga pangalang dati at kasalukuyang mga senador ay nairekomenda na nila. Marami na rin mga congressman ang nairekomendang kasuhan. Pero nasa ombudsman pa rin. Baka may problema dyan. Kulang ba sila ng abogado? Kulang ba sila ng mga accountant? Ayun, manpower ang kulang. O baka talagang medyo mabagal. Pakabilis lang, Boying Remulla. Pakabilis lang po. Ang kalaban ay panahon. Base sa inyong mga sinabi at inyong mga pronouncement na pinangahawakan ngayon ng taong bayan, dapat merong makulong na. Ilang araw na lang Next week, Pasko na. Diba? Next week ay Pasko na. Ayan, Anyway, ano yung masasabi dyan? Issue lang po ito. May pinanghuhugutan tayo, kaya tayo nagtatanong. May pinanghuhugutan tayo sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Kayo yun, Luzon, Visayas, Mindanao,
at sa buong mundo. Ito yung mga nag-aabang. Bakit daw si Martin Romualdez, Congressman ng Leyte, dating speaker, ay hindi napag-usapan? Hindi pa ho tapos. Kasama siya sa inirekomenda. Kasama siya sa under investigation. Huwag kayong mag-alala. Kasi ginagamit ng iba, pinagtatakpan daw ito dahil pinsan ng Pangulo. Nawawala na daw ang isyo tungkol kay Martin Romualdez. Hindi po ho totoo yan. Kasama siya sa mga inirekomenda na dapat kasuhan. Kasama siya sa mga dumaan sa investigasyon sa ICI, hindi siya pinagtakpan ng gobyerno. Kahit siya ay malapit sa Pangulo, kahit siya ay first cousin ng Pangulo, ang pinanghahawakan ng DOJ, Department of Public Works and Highway at ICI, ang sinabi ng Pangulong walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Pag may ebidensya, kasuhan, papanagutin, ipakulong. Yun ang sagradong hawak ng mga otoridad. Kaya si Martin Romualdez, dating speaker, hindi pa safe yan. Actually, kasama sa 87 na irekomendang kasuhan. Abangan natin sa ombudsman kung anong mangyayari. Sabi naman ni Boyeng Rimulya noon pang nakaraang buwan, kahit na kabrad niya sa fraternity yan, brother niya sa organization na yan, hindi yun magiging sagabal. Ebidensya ang pagbabasihan, dokumento ang pagbabasihan, hindi ang pagiging brad, hindi ang pagiging kaibigan o kung ano man. Ating panghawakan yun. Kaya para sa akin, dapat talaga kasuhan ang lahat ng nabanggit na pangalan. Doon na silang magtanggol. Doon ay pagtanggol ang kailang sarili sa korte. Kasi pagka merong naiwan, pag merong hindi kinasuhan, pagdududahan ng mamamayan na baka merong pinagtatakpan. Yun, di ba? Ano inyong masasabi niya? Okay? Samantala, ayaw ko na ipakita yung video, nakakainis kasi eh. Bakit kasi masyadong, parang ginagawa nilang masyadong VIP itong si Sara Diskaya. Sino ba yan? Di ba binansagan nga siyang queen sa flood control scam? Eh bakit parang overacting naman ang mga NBI? Ang daming NBI na naka-escort sa kanya, galing dito, dinala sa Muntinlupa, binalik, dinala ng Lapu-Lapu sa Cebu, hanggang doon sa Cebu. Grabe. Bakit kanyang karami naman ang inyong security na pinoprovide? Sino ba yan? Ang kanyang kaso, plunder. Grabbing corruption, pagnanakaw sa pera ng bayan. Bakit masyado niyong pinoproteksyonan yan? Baka naman naubos na ang panahon niyo. Kaya ayaw ko ipakita dahil magagalit kayo. Grabe. Naka-bulletproof, lahat ng mga NBI agent, armado, at hindi lang 10, mga 30 hanggang 40 yata yun. Nagbiyahe from Manila to Cebu. Pagdating doon, ganun VIP treatment pa rin. Bakit? Diba? Ang bigyan nyo ng proteksyon ay ang mga mamamayang Pilipinong pinagnakawan ng mga korap na politician, kontraktor, kasama yung Diskayang yan. Wala naman para sa akin, sa totoo lang, talagang kalabuso yan. Wala nang lusot yan dapat sa tindi ng ebidensya. At umamin yung mga yan na sila'y namimigay ng pera sa mga politiko. Yung maraming kayamanang kotse, pera na na-recover sa kanila, ebidensya na yun. Kaya kalabuso na dapat yan. Pero masyado nyo, kung lahat na lang akusado ganyan ang treatment ng mga otoridad, isang katutak na bodyguard, ang laki ng gastos ng gobyerno. Yung inyong transportation, allowance at inyong panahon, inubos na nyo sa isang tao lang. Di ba? Nagtatanong lang tayo, huwag kayo masyadong overacting kayo mga NBI agent. Dapat yan, 2-3 lang bahala siya sa buhay niya. Di ba? Ang mga Pilipinong pinagnakawan, milyong Pilipinong mahihirap, mayroong bang proteksyon? Wala naman eh. May nagbabantay ba sa kanilang buhay kapag nagpupunta sa mall o nagbibiyahe? Wala. Pero biktima sila na nakawan. Yung nambiktima, nagkukumahag kayong bigyan ng proteksyon. Opinyon ko lang ito, mali yan. Mas proteksyonan dapat ang mamamayan, hindi ang mga nagnakaw sa bayan.